Normal sa mga Pinoy ang maging magastos, lalo na kung mayroong pambili o extra budget. Ito ang dahilan kung bakit kahit lumaki na ang income ng isang tao, ay wala pa din itong naiipon. Sa halip ay lumalaki pa nga ang expenses nito. Alam mo bang merong trick para lokohin ng utak pagdating sa pera? Makakatulong ang mga tricks na ito para di ka maging magastos at makapag-ipon ka ng pera. At yan ang ibabahagi namin sa video na ito. Ang 10 mental tricks para di maging magastos at makaipon ka ng malaki. Number 1. I-convert ang presyo ng bibilhin sa oras. Madaling gastusin ang pera kung titignan mo to bilang papel. Pero kung i-convert mo ang value nito sa oras at effort para kitain ito, magkakaroon ka ng guilt bago gumastos. Halimbawa, may plano kang bumili ng sapatos na worth 5,000 pesos. And let's say sumasahod ka ng 500 pesos kada 8 hours na trabaho mo sa isang araw. So kung magko-compute tayo, yung 5,000 pesos na sapatos na gusto mong bilhin, i-divide natin sa 500 pesos na sahod mo kada araw. That's 10 days worth of your work. O 80 hours mo kailangan trabahuin bago mo kitain. Ang tanong, worth it ba ang pagod na nilaan mo for 10 days para lang sa isang bagong sapatos? O mas pipiliin mong bumili ng cheaper yet quality na bagong sapatos? This method will help you to make a better financial decision. Number 2. Mag-ipon bago gumastos. Maaaring ang nasa isip mo ay napaka-basic naman yan. Tama ka. At dahil sa sobrang basic, ito ang madalas na ini-ignore at hindi nagagawa ng marami. Para sa akin, ito talaga ang pinakamahalaga sa lahat para makontrol mo ang spending habits mo. Dahil ugali ng tao ang gumastos ng gumastos hanggat may nadudukot. Ang method na to ay hindi lang nililimit ang sarili mo sa paggastos, kundi napapriority mo pa ang pag-iipon. Pwede kang mag-open ng isang account sa bangko kung saan doon pumapasok automatically ang iyong savings once na nakaka-receive ka ng sahod. Effective ito dahil kusa nang mag-a-adapt ang utak mo dahil kinaltas na agad ang savings sa sahod mo. Kaya pipilitin mo mamuhay sa perang natitira sa'yo. At ang best part ay hindi mo mamamalayan na nakakapag-ipon ka na. Number 3. Kumain bago mag-grocery o mag-shopping. Marahil ay narinig mo na ang advice na to sa iba. Huwag mag-grocery ng gutom. Ang di alam ng marami ay hindi ka din dapat magsa-shopping ng gutom kahit ang binibili mo ay hindi naman pagkain. Based on studies na ginawa sa University of Minnesota's Carlson School of Management, gumawa sila ng study sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay hindi kumain for 4 hours, habang ang pangalawang grupo ay tumikim naman ng cake. Parehas silang nag-request ng binder clips at ang resulta, ang unang grupo na gutom ay nag-request ng mas maraming binder clips o 70% more kumpara sa grupong nakatikim ng cake. Ibig sabihin, pinapataas ng gutom ang desire mong bumili. Hindi lang sa pagkain, kundi kahit sa mga non-food items. Kaya siguraduhin kumain muna bago mamili. Number 4. 30 days rule. Ang 30 days rule ay kapag may gusto kang bilhin, maghihintay ka muna ng 30 days bago mo ito bilhin. As a result, maiiwasan mo ang emotional buying o yung pagbili ng padalos-dalos o wala sa budget. Emotional buying ang number 1 na problema ng mga Pinoy kaya nauubos ang kanilang pera. Ang masama nito ay gina-justify pa ng logic ang kanilang decision. Halimbawa, gusto mong bumili ng bagong kotse pero hulugan. Kahit alam mong makakaapekto ito ng malaki sa iyong budget, ipipilit mo pa din mag-loan dahil logically, hindi ka na mahihirapan mag-commute at deserve mo din naman i-reward ang sarili mo dahil you work very hard for this. At first, ini-enjoy mo pa ang pagkakaroon ng bagong kotse, pero nang ma-realize mo na ang laki ng nagagastos mo sa gasolina, samahan pa ng maintenance at ng mga unexpected expenses, nagsisi ka kasi hindi mo kayang isustain ang monthly ng kotse. At ang worst, hinatak na ng bangko. So always apply the 30 days rule, lalo na kung malaking pera ang ilalabas mo, dahil chances are, hindi mo nabibilhin ang isang bagay after 30 days dahil humupa na ang emosyon mo at nakapag-isip ka na logically. Number 5. Pangalanan ng savings.
The very reason kung bakit palabas palagi ang pera ay dahil wala kang pinag-iipunan o financial goals. Pansin mo ba noong merong kang gustong bilhin na item ay nagbabudget ka talaga at kontrolado mo lagi ang paggastos mo dahil merong kang target na gustong bilhin. Yan ang resulta kaya dapat mong pangalanan ang savings mo. Kung nag-iipon ka para sa pagpapakasal niyong magjowa o nag-iipon ka para sa edukasyon ng anak mo, makokontrol mo ang iyong paggastos. Dahil kung ikaw ang tatanungin, gusto mo ba na hindi matuloy ang kasal o ang pag-aaral ng anak mo dahil lang sa mas inuna mo ang luho? Hindi, di ba? Kaya isa itong napaka-effective na paraan para makonsensya kang gumastos. Number 6. Alisin ang online shopping at online delivery apps. Dati akong mahilig mag-add to cart at mag-order ng pagkain online, lalo na kapag bored ako at napapatingin ako sa cellphone ko. Kung katulad mo din ako, this is the best method para sa'yo. As long as nakikita mo kasi ang mga apps na yan, tumataas din ang desire mong bumili sa kanila. Kung gusto mong iwasan ng isang bagay, dapat ay hindi mo ito nakikita. Simula nang pumasok ako sa fitness, hindi na ako nag-i-stock ng mga unhealthy foods tulad ng mga junk foods sa bahay dahil as long as nakikita ko yan, ay natitrigger ang appetite ko na kumain ng junk food. Kaya i-delete mo ang mga apps na nagtitrigger sa'yo para gumastos ng gumastos. Number 7. Gumawa ng listahan. Maiiwasan mong bilhin ang di mo kailangan kung meron kang listahan. Dahil kung wala nito, dampot ka lang ng dampot ng kung anong makita mo sa supermarket at pagdating mo sa cashier, feeling mo ay na-hold up ka dahil ang laki ng binayaran mo at napabili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. At minsan, kung ano pa yung bagay na kailangan mo, ay yun pa ang hindi mo nabili. Kaya chances are, ay babalik ka ulit para bilhin ang mga bagay na hindi mo nabili. Sayang ang effort, sayang pa ang pamasahe. Number 8. Magbayad gamit ang cash. Maganda ang credit card kung gagamitin mo ito ng tama. Pero kung isa ka sa mga taong hindi kayang pigilan ng sarili na gumastos ng gumastos, huwag kang mag-credit card. It's better na magbayad ka na lang ng cash. May psychological effect kasi ang paggamit ng credit card. Since hindi ito directly wini-withdraw sa bank account mo, feeling mo ay hindi ka nawalan ng pera. Unlike kung gagamit ka ng cash, mas nagkakaroon ka ng guilt na gumastos dahil nakikita mo na nilalabas mo ang sarili mong pera. Number 9. Mag-budget para sa mga luho. Deserve mo din gumastos para sa mga luho mo. Makakatulong ito para ma-enjoy mo din ang iyong hard-earned money at ma-motivate ka sa pag-iipon dahil hindi mo dinideprive ang sarili mo. Kailangan mo lang naman i-budget ito para hindi lumagpas ang iyong gastos para dito. Pwede kang mag-allot ng 10% ng iyong income kada buwan para dito. Number 10. I-track ang pera. Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. This is a famous quote from Benjamin Franklin. Totoo ito. Maraming tao ang hindi aware sa kanilang expenses, especially yung mga little expenses na sa tingin nila ay hindi naman nakakaapekto sa kanilang budget. Pero in reality, ito ang umuubos sa kanilang pera. Tulad ng kilala ko na bumibili palagi ng bottled water sa labas na nagko-cost ng 25 pesos. Ugali na niya ang pagbili nito araw-araw dahil hassle daw para sa kanya ang magdala ng sariling tubig. So imagine, 25 pesos per bottle times 30 days, that's 750 pesos. At madalas daw ay nakakadalawa or tatlo pa siya sa isang araw. So that's around 1,500 to 2,250 sa isang buwan. To be honest, pwede na itong pambayad ng internet o kuryente. Pero dahil di niya tinatrack ang kanyang pera, di siya aware na malaki sana ang pwede niyang matipid kung magdadala na lang siya ng sariling tubig. Sana ay makatulong sa iyo ang mental tricks na to para madisiplina ang iyong sarili pagdating sa paggastos. Subukan mo itong gawin sa loob ng 30 days at makikita mo ang pagbabago sa iyo pagdating sa spending habits at pag-iipon mo. Sa summary, ito ang 10 mental tricks na makakatulong sa iyo para di maging magastos at makaipon ka ng malaki. Number 1, i-convert ang presyo ng bibilhin sa oras. Number 2, mag-ipon bago gumastos. Number 3,
kumain bago mag-grocery o mag-shopping. Number 4, 30 days rule. Number 5, pangalanan ng savings. Number 6, alisin ang online shopping at online delivery apps. Number 7, gumawa ng listahan. Number 8, magbayad gamit ang cash. Number 9, mag-budget para sa mga luho. Number 10, i-track ang pera. Sa 10 mental tricks na ating tinalakay, alin sa mga ito ang gagawin mo? I-comment mo sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.